nakakalimot ang tao na kasi po ang author po ng Bible, the Holy Ghost. At alam natin, sabi po ng Hebrews 6:18, ang Diyos po hindi po nagsisinungaling. Kung anong kubinante ang ibinigay niya sa tao, paninindigan niya yon. Okay, so dapat tayo din na tao na nakipag-covenante ang Diyos, manindigan din tayo sa kung ano. Kasi ang Panginoon po, meron siyang tungkulin na ginagampanan sa tao. At tayong tao rin, dapat gawin din natin yung tungkulin natin sa Kanya bilang bahagi po ng kobenante. Pangatlo, ang testamento po ay isang ebidensya or evidence na ito pong salita ng Diyos ay mananatili ito. Hindi, alam niyo yung Diyos pagka nagbigay po ng salita, eternal po yan. Kasi in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At alam natin na ang Diyos po ay eternal. So ang salita niya, the Word was God, eternal po yan. Ebidensya ang Biblia. At ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid, kumbaga sa isang husgado, malaking ebidensya yung meron kang maipapakitang katibayan, di ba? Okay. So, ito pong Bible, ebidensya ito na kung anong testamento, kapahayagan ang kanyang ipinasulat sa mga banal. Pangapat ay proof o katibayan or testimonial, mga patutuo. Ito pong Bible, itong testamento ng Diyos, mga patutuo ito. Or validation or witness. Amen. So, kaya po ang Biblia, hindi po ito katulad ng tao na nagbabago. Amen. Kung anong sinabi ng tao, ngayon pwedeng magbago. Pero itong Biblia or Testament, hindi po ito magbabago. Gagawin at gagawin ng Diyos kung ano ang kanyang binitiwang salita. Amen. Okay, so pupunta po tayo sa propeta. Para po lalo nating maunawa itong ating pinag-aaralan. Okay. Alam natin, mga kapatid, na sa 7 church ages, meron diyang 7 anghel. Hindi po sila anghel na may pakpak. Anghel or angel means messengers. So 7 angels or 7 messengers. At alam natin, si Paul, si Irenaeus, si Martin, Columba, Luther, Wesley, and Branham. Okay. So, ito pong 7 ito, may kanya-kanya silang panahon na nangaral. At bawat panahon nila, iba ang mensahe. At itong pang-7 mensahero, alam natin na pinakahuli na po ito. At nagtapos na rin yung kanyang mensahe. At alam natin na bawat testamento, may sumusulat po niyan. Amen. At nagkakaroon po lamang ito ng, kumbaga, mamaya makikita natin to. Yung halimbawa sa isang magulang, tatay, na mayroong kayamanan na ipamamana. Gumagawa po ito ng testamento na yung kayamanan niya, ipinamamana niya sa anak niya or kanino man. Pero nagkakaroon po lamang ito ng bisa pagpatay na yung nagbigay ng mana. Okay, so noong panahon, habang buhay pa, kasi po ang sumulat ng First Testament, si Moses. Habang buhay pa si Moses, wala pa pong yung bisa yung ginawa niya. Pero nung namatay na si Moses, nagkaroon na po ito ng bisa. At dumating din sa panahon ni Paul, siya po ang sumulat ng Second Testament. Nung buhay pa si Paul, wala pang bisa yon. Okay, pero nung namatay na si Paul, nagkaroon na ng bisa ang Second Testament. Ngayon, yung sumulat ng Third Testament,
patay na rin. So meron ng bisa. At pag sinabing may bisa, kung ano ang nakasulat sa testamento, iyon po ang mangyayari. Kaya noong isulat ni Moses ang testamentong old, nung namatay si Moses, kung ano ang nakasulat doon, iyon po ang anuhin ng Panginoon. I-honor po ni Lord yun. Kasi patay na po yung gumawa ng testamento. At pagdating sa Second Testament, nung namatay na si Pablo, kung ano ang naisulat ni Pablo, dahil siya sumulat ng Second Testament, matutupad na po yun. Kaya kung ang tao ay hindi susunod doon, pinatutupad na nga yun kasi patay na po yung gumawa. At ganon din sa Third Testament, patay na rin yung gumawa. So kung ano ang isinulat, kapahayagan ng Third Testament, iyan na po ang i-honor ng Diyos na mangyayari. Kaya nga tayo po ay lagi pong inaano ng Panginoon, makinig para hindi po tayo mapaglalangan ng dyablo. Kasi marami po ang tao na nahihila ni Satanas. Hindi na po ito mabago. Kung ano nakasulat, iyan na po ang magaganap. Kasi patay na po yung mga gumawa ng testamento. Amen? Okay. Dito po sa Believers Notice, sa E-331, sabi niya. E-31. Sabi po ng prophet, kinote niya po yung John 15. Sabi niya, Jesus said in John 15, I am the vine, you are the branches. Sino po ang puno? Ang vine? Sabi ni Lord, siya yung puno. And ye are the branches. So, ang Kristiyano po ang sanga. Or tayo po mga sanga. At alam natin, ang puno po, may ano po ako, may talong ako dyan sa yung isang puno dyan ng talong, nagbubulaklak na. Pero saan makikita ang bunga? Sa puno ba? Sa sanga. So dapat, ang sanga po ay nagbubunga. At tayo raw yung sanga. So dapat ang sanga po nagbubunga yan. Ang puno, hindi po nagbubunga ang puno. Galing dyan ang buhay sa puno. Okay, ang nagbibigay ng buhay, yung puno. Pero ang sanga naman ang nagbibigay ng bunga. Kaya dapat makita sa atin bunga. Amen. Sabi niya. Well now, if that vine put forth the first branch. Sino po yung first branch ng mga sanga? Ang Acts. Yung po si Pedro, yung 120 na baptized ng Holy Ghost. Sila po yung first branch. Okay. If that vine put forth the first branch, and out of that branch wrote a book of Acts. Ayan. So dahil doon sa unang mga sanga, nakasulat sila kasi lahat po ng nabaptize ng Holy Ghost, kumilos talaga sila. Lahat sila. Pati si Maria, baptized din po. Kasama si Maria doon sa 120 na nabaptize. Pati si Maria, wala pong exception dito. Na nanay naman ni Kristo yan, kahit mag-upo-upo. No. Pati si Maria, nagtatrabaho sa Diyos. So kung tayo po ay isang sanga, dapat din tayong magbunga. Hello? Wag pong bungang araw. Baka bungang araw ang ating bunga. Okay. The second branch will make another book of Acts. So natapos yung first branch na Pedro, may pumalit. Anong sabi po rito? The second branch will make another book of Acts. Pag sinabi pong Acts, ano po yung salitang Acts? Gawa. Action. Kung ang first branch, sina Pedro, meron silang mga ginawa, yung second branch, ganon din ang kanilang ginawa. At kung sila ay yung first and second branch may ginawa, the third branch will make another book of Acts. At sino yung third branch? Tayo po ito.
Hindi tayo pwedeng iba doon sa nauna. Kung ano sila, ganon din tayo ngayon. At iyan ay pinatunayan ko sa inyo na ang mga alagad po nung araw, powerful po sila. Ginawa natin dito yan. May sakit na gumaling dito. Napakarami na. So, ganon kasi sila. Kaya nga action, gawa. So, yung first and second branch, meron silang ginawa. Tayo po ngayon ang third branch na dapat makita rin sa atin kung ano ang kanilang mga ginawa. Amen. The invisible union of the bride of Christ. 65 po ito. 195. Ito. Pentecost dried up and died. So bakit po yung Pentecost natuyo na at patay na? Kasi lipas na po yun. Kumbaga sa pagkain, kahapon sabi ko doon sa Bible study natin sa Pugaro, ito kako, 2 lechon. Kung ikaw ang pamimiliin ko sa 2 lechon na ito, itong isang lechon, nilechon ito nung last month. Iniinit-init na lang. Itong lechon sa kanan ko, kahahango lang sa, kaluluto lang. Alin ang pipiliin mo kako? Yung luma o yung bagong lechon? O yung bago niya? Very good. Ganon din sa mensahe. Itong luma na lechon, kontaminado na yan. Pwede ka nang patayin yan. Unlike dito sa bagong lechon, bubuhayin ka yan. So itong lumang mensahe, wala na pong buhay yan. Kaya sabi rito ni propeta, Pentecost. Ano yung Pentecost? 7 church ages. So dried up ito and died. Patay na yun. Wala nang buhay. Like Luther, Wesley, and the rest of them. It's no more than a bunch of churches. Ayan, mga grupo-grupo na lang ito ng mga simbahan. Wala na pong buhay dyan. Kaya kung doon ka makikinig sa mga walang buhay na church, hindi ka doon lalago. Hindi ka doon magbubunga. So sabi niya, it's no more than a bunch of churches pulled together. Okay. Good people in there has got to be, okay. Yet, sabi niya, good people in there, yet, has got to be come out. Kailangan na nilang lumabas doon. Bakit? Luma ng pagkain yon, andito ang bago. At itong kinalalagyan natin, ang mensahe natin dito, puro bago, hindi ito nila naririnig sa kanilang simbahan, ang mensahe natin. Pero biblical. Amen. Mga magabubuting tao niya sila doon, pero kailangan na nilang lumabas. So pag hindi sila lumabas, ang kinakain nila luma, papatayin sila ng luma. Tulad po ni Moses. Sabi ni Lord, mamayang madaling araw, pauulanin ko ng mana. Kumuha lang anya kayo nung makakabusog sa inyo. Huwag na kayong magtabi. Okay? So ano po ang ginawa nila? Masarap daw yung mana. Nagtabi. Ano? Nung nangyari? Yung tinabi nila, nung buksan nila yung lalagyan, puro uod yung tinapay. Bakit? Kasi lampas na sa taning. Ang nais ni Lord, sariwa, bukas mayroon na namang bago, iyon ang kainin nyo. So ibig sabihin, kung ang tinapay na mana, kakainin mo bukas, kung iyan ang nagbibigay sa iyo ng buhay araw-araw, iyan din ang papatay sa iyo. So ang mensahe, kung ang mensahe pinapakinggan mo, luma, papatayin ka niyan. Bakit? Kontaminado na yan. Salita rin ng Diyos, pero luma nga eh. So dapat ang mensahe natin na naririnig, bago. At ito, bago po ito lagi. Okay. 196. Kasunod lang nun. Ayan. What did he do? He opened up to the 7 seals of the last message.
Uh, you notice that? Bukas na bukas ito sa atin ngayon na naririnig natin, na nauunawaan natin, at dahil meron tayong propetang pinagkukunan ng mensahe, accurate, hindi po sablay ang mensahe ng ating propeta. Amen. Okay. 197. How I asked God, sabi niya, the other day, what are you doing with me out here in the desert? Ayan. So ito po yung pasisimula na ng propeta, ang Third Testament. At si Moses nasulat ang First Testament sa disyerto. Si Paul din sa Arabia, sa disyerto ng Arabia, sinulat niya ang Second Testament. Ngayon nagtatanong, and Romans and all the rest of it there, Hebrews and Timothy, and so forth. And to do that, he had to separate from himself and go down into Arabia, into a desert uli. Huh? For 3 years. 3 years, lalamat. Huh? 3 years si Moses, 3 years din si Paul. Get the revelation of God. So yan po ang mga ginagamit ni Lord na nagsusulat ng Biblia. 3 taon sa disyerto. Oh, you say, how about Matthew, Mark, Luke, and John? O, paano niya yung sinulat ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, at ni Juan? They were scribes that just wrote what Jesus did. So, ang mga sinulat lang nitong 4 na na ito, yung mga ginawa lang ni Jesus Christ. Pero yung testamento, yung kapahayagan na ang tao at ang Diyos magkaroon ng kombinante, si Paul po ang sumulat niyan. Amen. Oh. Paul separated, put the word together, that's right. Well then, look, if it taken that and had to go to a desert away from their loved ones, napalayo si Paul sa kanyang mga mahal sa buhay. That is spiritual union of Christ and His church now. When the flesh is becoming word. So, ang flesh daw, kasi katulad po ng, yung una, sabi po ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word become flesh. Pero ito, iba. Now, sabi niya, when the flesh is becoming Word. Kanina, yung Word naging flesh. Ngayon naman, yung flesh magiging Word. Okay. And the Word is becoming flesh. Okay. So, ano pong ibig sabihin ito? The Word and the flesh made one. Mabigat po ito. Parang sinabi ni Lord, ikaw at ang Diyos, iisa. Okay. Just what, manifested, vindicated, just what the Bible said would happen in this day. Kailan? This day. It's happening day by day. Why? It's accumulating so fast out there in those deserts and things taking place that I couldn't even keep up with it. Okay. The angel of the Lord. Taas mo. Ito na. He said, may kausap si Brother Branham dito. Brother Branham, do you realize what? You'll never live to see the day that the picture comes into its value. So yung mga kapahayagan kay Brother Branham, sabi nung kausap niya, hindi mo niya makikita yung halaga nito. Kailan? Kumbaga sa kasi yung kanina, sabi ko nga sa inyo, nagkakaroon po ng kaganapan ng validation ang testamento pagpatay na yung testator. Okay, sabi niya, you will never live to see the day that the picture comes into its value. Because the testator is always dead before the testament is seen. O bago mo ipakita ang testamento na magkakaroon po yun ng valid, pagpatay na. Habang buhay pa yung nagbigay ng mana, kumbaga, testamento,
Wala pang visa yan. Okay. And he said, it will be in the days after you're gone. So, yung Third Testament na sinulat ng propeta, magkakaroon lang daw ito ng balido pag wala na siya. Ay patay na. So kung anong isinulat ng propeta sa kanyang mga kapahayagan, iyan na po ang gagawin ng Diyos. Kasi naisulat, nadokumento na. Kaya nga tayo pinag-iingat. Okay, di ba dito lagi niyong naririnig na ang Biblia kapag tayo po ay hindi sumusunod, may araw magsisisi ka. Ito, hindi ko na sasabihin sa inyo ang tao. Meron tayong isang kapatid na ngayon naka-confine sa hospital kasi hindi siya nakikinig. So pag may naririnig tayo, makinig ka. Dahil baka dumating ang araw, magsisisi ka. Lagi mo naririnig sa pulpito, hindi ka nagbabago. Tapos na po ang Third Testament. Nasulat na ito. At patay na yung testator. Balido na pong mangyayari na kung ano ang nakasulat sa Third Testament. Amen. So kung hindi tayo nakikinig, naririnig mo na tuwing linggo, Friday, hindi mo pa rin nababago ang sarili mo. May araw magsisisi ka. Ayan, sumisigaw sa sakit sa ulo yung tao. Naka-confine po sa hospital ngayon. So mag-ayos tayo mga kapatid. Kasi tapos na ang testamento. Amen. And I stood there a little bit till the Holy Spirit revealed it. I said, the entire Bible, as much as being revealed to man, through justification, sanctification, the baptism of the Holy Ghost, the baptism in Jesus' name, and all these things has been revealed. But there is secrets that's hid inside, because the Bible is sealed with 7 seals. I must go there to find it. Okay, so ito po yung sinasabi ng propeta. Kaya nga tayo, kailangan nating makinig. Huwag tayong basa ng basa lang na baka mamali ang iyong interpretasyon. Kasi ang Biblia po, sabi nga nung isang mensahe natin, matalinghaga po ito. Kailangan mayroong nagpapaliwanag. Amen? Okay. Is this the sign of the end here? A mystery. Ano yung mystery? Is scripture is a previously hidden truth. Ito pong Bible, misteryo po ito. At ano sabi niya? Previously, pag sinabing previously, hidden truth ito noon. But dahil meron tayong propeta, hindi na po ito hidden. Na-expose na sa atin, lalo na ang 7 seals. Okay? 7 thunders, 7 vials, 7 trumpets, 7 eyes. Amen. Lahat po yan nahayag na sa atin. Noon, sabi niya, mystery. Okay? Hidden truth. Now, divinely revealed. But which is a supernatural element, still remains despite the revelation. Pero may mga bagay po na, kasi sabi po ng Deuteronomy 29:29, may mga bagay lang na para sa tao. Malalaman mo yun, yung para sa tao. Pero may mga bagay na para lang sa Diyos, hindi po natin ito malalaman. Amen. So, ibigay na lang natin yun sa Diyos. The third Exodus, 2:9-9. Ayan. Ano yung Exodus? Exit. Tulad po ng Israel, yung Exodus nila, yung paglabas nila sa Egypt. Exodus po yun. Umexit na sila. The first Exodus, what did he do? He brought them out of a natural land to a natural land. Ano po yun? Natural land, Egypt. Dinala sila sa natural land
Kanaan. Yung first Exodus. Mula sa kamay ni Paraon, dinala ang Israel, ang mga mananampalataya, sa lupa din. Literal din na lupa. The second Exodus, He brought them out from a spiritual condition into a spiritual baptism of the Holy Ghost. So, spiritual na ito, hindi po natural. Okay, so hindi po natin pwedeng iparehas ang Exodus noon sa ngayon. Dahil sila, natural Israelite sila. Tayo po ay spiritual Israel. So ang ating Exodus, He brought them out from a spiritual condition into a spiritual baptism of the Holy Ghost. Amen. 3:1. Now He is bringing them from the spiritual baptism of the Holy Ghost right back into the eternal land of the millennium. Oh. So saan dinadala ang mga Kristiyano? Yung lumabas sa second Exodus, ngayon naman, saan tayo dinadala? Right back into the eternal land of the millennium. Ngayon po ito. So, paano, akala ko ba millennium, pastor? 1,000 years. Maikli yung 1,000 sa isang eternal. Maikli lang yan. So, ang millennium po, may kapayapaan ka. Okay, nandito po si ating kapatid, former fireman. Ano sa Tagalog ang fireman? Taong apoy. Brother, may isa siyang salita. Sabi niya, pastor, dadalaw ko sa linggo. Dito siya ngayon. Amen. So, welcome, brother. Okay. So, nakita ko po itong taong ito. Nakikinig siya. Hindi siya nagre-reject. Iyan ang nakikinig. Kasi naiintindihan niya siguro ang naririnig niya. Kaya hindi siya nagre-reject at ano niya, tama naman yung naririnig niya. Okay, so, sabi niya, He's bringing them from the spiritual baptism of the Holy Ghost right back into the eternal land of the millennium. Ngayon po ito. Ngayon, paano mo nasabi ngayon ito, pastor? Ang millennium po para lang ito doon sa taong mapayapa. Sa mga taong nakarinig ng mensahe na ipinamumuhay, nagiging payapa po ang buhay niyan. Millennium po yan. Heavenly condition. Amen? Same pillar of fire by the same anointed system. The same God doing the same things. And the same word declared the first one, declared the second one. The same word declared the second one has declared the third one. And here we see it among us. So, hindi po nagbabago ang Diyos. Kung ano ang ginawa niya noon, ginawa niya sa second, ngayon ginagawa niya. Kaya nga, hindi po pwedeng iba sila noon sa ngayon. O tayo iba sa kanila. Kung ano ang naranasan nila noon, dapat maranasan natin ngayon. Kasi tayo po ang third branch. Amen. 3:2. Ano po ang payo ng propeta? Come out! Come out of this chaos. Come to the living God. So ano yung tinutukoy niya? Ang sanlibutan, lumabas na kayo dyan. Ano yung sanlibutan? Ano mang relihiyon na luma, sanlibutan na po yan. Lumabasan niya kayo dyan. Come to the Word. Ano yung Word? The message of the hour. Doon tayo dapat. And the Word was made flesh and dwelt among us. Sino yung Word? Si Jesus Christ. Nananahan na ngayon si Lord sa tao. Kaya yung coming ni Lord, huwag nyo nang hintayin kasi si Lord ngayon nasa tao. Okay? And now He is in our flesh, dwelling among us. Saan nananahan ngayon si Lord? Sa atin. Come out and serve
the living God. So, ang ano po sa atin ng propeta, maglingkod tayo sa Panginoon. Okay? Masterpiece. 160. She is smitten from the church. So, sino po itong si? Believer po ito. Church po ito. Okay? From the church body. Smitten with her master. So, pagka sinaktan mo ang church, nasaktan mo rin si Lord. Amen. Kaya, pag tayo po ay merong sama ng loob sa isang kapatid, may sama ka rin ng loob kay Lord. Kasi nandyan si Lord. Okay. She is the Word. Sino yung she? The believer. So tayo rin. There is your stages again. 1, 2, 3. See? Just exactly. So 1, 2, 3. So ang coming 1, 2, 3. Testament 1, 2, 3. Amen. The masterpiece. Taas. The Word living in action. Kanina, the flesh becoming Word. Ngayon naman, tayo po yung naging Word na rin, ang flesh. Okay. Yung Word, sabi niya, living in action. Kaya third acts po tayo. So dapat lahat ng believer mayroon siyang ginagawa. Amen. Pag wala kang ginagawa, you are not acting. Amen. Para itong pelikula, mga kapatid. Pag sinabi ng direktor, okay, ready? Mayroon ano dyan. Pag yan, action. Pag sinabi ng direktor, action, gumagalaw na yung mga artista. Hindi sila uupo kasi action na yung sinabi ng direktor eh. Si Lord po ang ating direktor dito. At sabi, inutosan niyang sabihin ng propeta, kumilos na kayo. The Word living in action. The Bible bride. Bible bride po ang tawag sa atin. Not some man-made bride. The Bible bride. Smitten and afflicted of God. No beauty we should desire her. So, yan po ang, kasi maging si Jesus Christ, mga kapatid, sinabi po ng Isaiah, wala daw makikitang kagandahan kay Kristo. Simple. Kaya ang Kristiyano, mga kapatid, simple. Hindi siya yung Kristiyanong may uling ang kilay, may pintura ang mukha, yung pilik mata merong dinidikit dito para gumanyan, no? Ano pa? Paul, the New Testament, he wrote Romans and all the rest of it there. Hebrews and Timothy and so forth. Now, William Branham was opened another testament. Now, alam natin to, para doon sa mga hindi pa kilala si Brother Branham. Marami po ang nagpatutuong mga pastor mismo ng denominasyon. 5 ang binuhay na patay. Tingnan nyo. Bakit nabuhay yun? Kasi si Lord nandun sa kanya. The truth.